Isang magpalang umaga po sa bawat isa. Ayan po. Sabi po sa 1 Samuel or unang Samuel, chapter 2, verse 2, si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Verse 3, walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Sa umagang ito, ano man ang ating makikita, huwag tayong focus doon. Huwag tayong tumingin sa ating paligid. Ano po? Sapagkat kay Yahweh lamang tayo dahil walang ibang matuwid kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Maaring tayo mga tao, nagkakamali, nagkukulang dahil tayo nasa laman. Ngunit ang Panginoon dakila, yun ang ating tignan. Amen? Kaya sa umagang ito, tayo po'y manalangin. Hallelujah! We praise your holy name, O Lord God. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Salamat sa paggising sa mga kapatid ko na naririto, gayon din sa mga pabiyahe pa lamang, O Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng ganitong panahon. Kami ay tinipon-tipon mo, O Lord God, upang papurihan ka, alayan ka ng mabubuting awitin, Panginoon, na ikalulugod naman ng iyong puso. Panginoon, kami po'y patawarin mo sa aming mga pagkakasala, sapagkat inaamin namin, O Diyos, na sa amin laman kami ay mahina. Ngunit through your Holy Spirit, Father God, kami ay lumalakas, O Lord. Sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na wagas sa amin, sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong walang hanggang kapatawaran na iginagawad sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, ang tanging namin dalangin sa umagang ito, pakalinisin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Wala kami talagang ipagmamalaki sa iyo, O Lord God. Wala po kami maipagyayabang. Tanging ikaw lamang ang maipagmamayabang namin sa aming buhay, O Lord God. Kaya Lord, sa bawat awitin na inilaan ng mga kapatid ng praise and worship team, O Lord, kasihan mo po ito ng iyong banal na spirito, gaya ng aming paulit-ulit na panalangin, O Diyos. Ikaw ang Panginoon na kumilos, O Lord God, para mag-overflow, Panginoon, sa lahat ng mga tao, ng mga kapatid na makakarinig nito, O Lord God. Kung kinakailangan naming umiyak, lumuhod sa iyo, Panginoon, ito nawa ang magawa namin sa umagang ito. Gayon din, Panginoon, sa iyong mensahe, O Lord God, through our Pastora Hazel. Panginoon, may mga bagay na kumukurot ito sa aming puso. Ama, ikaw ang siya magtuwid sa amin. Na hindi namin titignan na si Pastora ang nagsasalita, kundi ikaw ang Diyos, O Lord God. That she's just your instrument, O Lord Jesus. Kasihan mo po ang bawat salita mo, ang bawat mensahe mo ng iyong banal na spirito upang ito ang aming maranasan sa umagang ito. Maging sa lahat ng awitin, sa lahat ng gawain, Panginoon, sa media team, salamat sa kanilang talento, O Diyos. Sa bawat sa kanilang karunungan, Panginoon, na ma-flash sa screen, O Lord, yung bawat awitin, ito'y nangungusap sa aming puso. We thank you, O God. We glorify you, O Lord. Sa bawat nagtatayo upang manalangin, Panginoon, ikaw ang Diyos na maihayag sa bawat buhay. We thank you, we glorify you in the name of Jesus. Amen. Hello. Ayan. Good morning po. Alam ko pong sa ganitong panahon, minsan mas masarap na sa bahay, di po ba? Pero personally, mas masarap simulan ng linggo na kasama ang Diyos. Kaya kailangan po natin mag-recharge at papurihan po natin ang ating Diyos ng may galak. Ano man ang ating pinagdadaanan, itaas lang po natin lahat sa ating Panginoon. Let's praise and worship na po. Ay purihin, saya, siya ay sambahin. Kaya saya, sumabay sa awit. Purihin ang Diyos natin. Kaya saya,
si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang, Siya ay sambahin. kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, wala nang pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan na. Dati ang buhay ay puno ng lumbay, Wala nang pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya. Kahit anong bisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng kulay, pinuspos ka ng itong buhay ko. Kaya saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang, kay saya-sayang, kay saya-sayang, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang, kay saya-sayang, kay saya-sayang, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang, kay saya-sayang, kay saya-sayang, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang siya ay sambahin. Kay saya-sayang sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang, kay saya-sayang, kay saya-sayang, purihin ang Diyos natin. ating purihin. Si Jesus ay purihin. Purihin ang Diyos natin. Ating purihin. Si Jesus ay purihin. Purihin ang Diyos natin. Continue to praise God. Hallelujah. Tingnan natin sabit tayo sa presensya ng Panginoon. Oh. Buhay narito ngayon, naghihintay. Naasama sa presensya, muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nanapit na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nakasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananatili. Nanapit na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasaya.
sumayaw. Come on. Come on. Masiyaw na nga Hey! sa galak ng matawa, nanabik na makita muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Minsan pa, church, sumasayaw. Sumasayaw na nga sa galak ng matawa, nananabik na makita muli mo pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Espiritu, ikaw ang kaaliwan, ating mo'y kalakasan, ating mo'y katiyakan, kaya't sa'yo ang pagsamba at wagas na pagdakila.
nais. Buong puso lumalapit, ikaw lamang ang tanging nais. Banal na Espiritu, ikaw ang kaaliwan, hatid mo'y kalakasan, hatid mo'y katiyakan. Kaya't sa'yo ang pagsamba at wagas na pagdakila. Banal na Espiritu, ika'y makapangyarihan, lahat ay makakaya, lahat mo'y pinalaya. Kaya't sa'yo ang pagsamba at wagas na pagdakila. Puspusin mo ako, ako'y baguhin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako, ako'y baguhin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako, ako'y baguhin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako, ako'y gamitin mo ayon sa pagsamba at wagas na pagdakila. Banal na Espiritu, ika'y makapangyarihan, lahat ay makakaya, lahat mo'y pinalaya. Kaya't sa'yo ang pagsamba at wagas na pagdakila. Puspusin mo ako, ako'y baguhin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako, ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako, ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako, ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Hatid mo'y kalakasan, hatid mo'y katiyakan. Kaya't sa'yo ang pagsamba at wagas na pagdakila. Banal na Espiritu,
Ika'y makapangyarihan, lahat ay makakaya, lahat mo'y pinalaya, kaya sa'yo ang pagsamba. Kaya sa'yo ang pagsamba. Kaya sa'yo ang pagsamba, at wagas na pagdakila. Hallelujah. Let's continue to dwell in His presence. Continue to feel the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord, you have been so good to us. Sing, Lord. Ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, Ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basahang, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tulong ng buhay, suliranin, di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, Ika'y nariyan. Oh, taas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong
maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ko Yahweh. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Tataas ang ating mga kamay sa Diyos na makabatid sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong masahay, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Punuin mo ako, puspusin mo ako. Ako'y baguhin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako. Ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako. Ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako. Ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako. Ako'y baguhin mo ayon sa kalooban mo. Punuin mo ako, puspusin mo ako. Ako'y gamitin mo ayon sa kalooban mo. Hallelujah. Holy Spirit. Come on, church. Let's continue to feel the Holy Spirit. Let the Holy Spirit use you for His kingdom. Come on, church. Sino man dito, di pa nakikita yung purpose na kanilang buhay. Let ask the Holy Spirit kung ano pa yung magagawa natin, kung ano pa yung may offer natin, church.
we are free to worship Him. He deserves all our praises, our worship, because He's been faithful to us. Kahit na hindi tayo tapat sa Kanya, patuloy siyang nagiging tapat. Come on. Awitin natin muli. Chorus. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Magpasiyasat tayo sa ating Panginoon. Nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko'y ikaw. Mataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa aking natunay. O ang nalay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. One last time. Mataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, maghari ka, O Diyos. So Lord God, tunay nga po ang pagharian mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. We are here, Lord God, to worship you. We are here to serve you, Lord. Ano pa man yung mga nais mo ipagawa sa bawat isa sa amin, Lord. You are free, Lord God, to move in this place and to touch every heart of your people. Ano man, Lord God, yung nagiging hadlang pa, Panginoon, upang hindi kami maging kagamit-gamit. We break that chain, Lord God. We break every chain. We break every hindrances, Lord. This time, Lord God, patuloy ka namin pinasasalamatan. Dinadakila ang iyong pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. We praise you, we glorify you in Jesus' name. Thank you, Jesus. God is good. And all the time, He is good. Let us pray. Hallelujah, hallelujah.
Father in heaven, we thank you. We adore you, Lord God, this day. Lord, tunay nga po na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. And without you, we can do nothing, O Lord. Maaaring meron kaming mga kanya-kanyang lakas, ngunit hindi ito sasapat para sa buhay na ito, Lord God, sapagkat ikaw ang pinagmumula ng kalakasan na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat kapatid na narito ngayon na handa na makinig ng iyong salita at ang aming panalangin, bigyan mo kami ng ibayong karunungan upang maunawaan pa ang hiwaga ng iyong mga salita. Be our teacher, Father God. Ikaw po ang Diyos na maitataas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. We give you the glory, the honor, and praises and adoration in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you para masyado leading team. Isang malakas na palakpak nga po sa Panginoon para sa worship leading team. Ayan. So, it is good, no? Na nakikita natin na ang bawat isa ay nagkakaisa, no? May pagkakaisa, may unity, no? At yan po yung ini-aim po natin. At isang nabanggit kanina ni at a life without a purpose. So, kaya sabi niya, alam na ba natin kung ano ba talaga yung purpose natin sa mundong ito? So, yung topic natin this whole month is about ano ba talaga? Servanthood. Ayan, no? We live to serve. Yan po ang isa sa purpose natin sa mundong ito, no? Ang mabuhay na kung saan ay naglilingkod. Unang-una, paglilingkod sa ating Diyos, no? At pangalawa, sa ating kapwa. If we serve God, ganun din na dapat nagsiserve tayo sa kapwa natin. We serve God by serving others, no? At iyan ay makita natin yan sa day 33 ng purpose-driven life. No, napakahalaga po ang paglilingkod. Kaya manatili po tayo, no? How sabi dun sa day 33 ng purpose-driven life is how real servant act. Paano nga ba? Paano nga ba kumilos? Paano nga ba gumalaw? Paano ba magtrabaho ang isang tunay na lingkod? No? So ano na ba? Isipin mo, magkaroon nga po tayo ng evaluation right now. Ano na ba yung nagawa ko sa Panginoon? Tapikin nyo nga yung katabi nyo. Tapik. No? Gaano na ba? Ano na ba yung level ng pagsaserve ko kay Lord? Medyo nahihirapan ako sa aking may nangyari. No? Ayan, sabi doon, the word defines greatness in terms of power, possession, prestige, and position. Jesus, however, measured greatness in terms of service, not status. No? Ano ba yun? Yun. Ano yun? Ano yun? Bakit? You are not nagulat ako doon. Ayan, so yun. Kailangan, asan na tayo? Nagulat ako, kala ko meron na akong mini-me. Meron na akong, ayan. So, basahin po natin ang aklat ng Pilipos at para maunawaan pa natin how to serve, no? Paano nga ba? Ano ba yung tutularan natin sa paglilingkod na ito? So, last week, tinakal natin yung kung ano ba yung mga ginagawa, no, yung responsibilities ng isang naglilingkod, no? Unang-una, you are responsible to love, no? You are responsible to serve. You are responsible to give, and you are responsible to forgive, no? To forgive. At ngayon, eto na. Sabi po sa Pilipos, chapter 2, verse 3 hanggang 8,
Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagkapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Pagpapakumbaba. Ano po? At doon sinabi din yung pagiging slave ng ating Panginoon. No, ngayon, servant, pinaganda no? But in reality, kung titingnan natin before, the word is slave. No? Ano ba ang gusto natin? Be a master or be a slave? Be a master or be a servant? No? So maraming ang karamihan ay gusto ay maging master agad. At ang iba naman ay gusto ay andun lang sa paglilingkod. No? So dito, tingnan natin, so sabi nga ko kanina, how we live to serve, then how will servant act. So, paano nga ba? Meron po tayong 6 na pag-aaralan, but hindi po ako magtatagal dito dahil gusto ko pong makita ninyo yung kung paano ba talaga, and search niyo po yung heart ng bawat isa after po ng pag-aaralan natin na ito. Asa na ba? Ano na nga bang level yung paglilingkod ko? Ako ba ay sabik pa sa paglilingkod sa Panginoon? Sabik pa ba ako sa paglilingkod sa kapwa ko? O I'm done na? Iba naman ang gagawa niyan. Pero ang ating Panginoon hanggang sa huli, ginawa niya yung pinaka-least, no? Yung pinaka-mababa na gawain. At yan po ay pag-aaralan natin. So unang-una, real servant make themselves available to serve. No? Are we available to serve? Hello? Are we available to serve? No. Real servants do what's needed even when it's inconvenient. Sabi po ni Rick Warren yan. No? Kahit na parang hindi mo gusto na yung gagawin mo para mapaglingkuran lang yung kapwa mo, pero gagawin mo pa rin. Dahil iyon po ay utos. Gugustuhin mo, hindi pwedeng hindi mo gusto. No? Gagawin mo yung bagay na yon. Sa 2 Timothy 2:4, sabi doon, soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. So Rick Warren says, when you only serve when it's inconvenient or convenient for you, you're not a real servant. So kung gagawa ka lang daw, maglilingkod ka lang dahil ito ay konbinyente sa'yo, no, gusto mo, hindi ka tunay na naglilingkod. Sabi nga, di ba, kailangan mahalin mo rin yung hindi ka ibig-ibig. Madali po bang mahalin yung hindi ka ibig-ibig? Paano mo mamahalin kung ikaw ay nasaktan? Paano mo mamahalin yung tao kung ikaw ay niyurakan? Ano ba yung niyurakan? No? Kung ikaw ay kinawawa, mamahalin mo pa rin ba? But look, Jesus Christ died on the cross. No? Na yung mga tao na nag-alimura sa Kanya, na binambus siya, no? Pinahirapan siya, sinow pa rin niya yung love. Kasi kailangan kong gawin ito, kailangan kong mapako sa krus para sa ikaliligtas ninyo. Biruin mo, yung purpose pa rin niya, no? Na kahit na sinaktan mo ako, hindi ako gaganti. Hindi ako gaganti, no? So, convenient ba kay Lord yung ginawa niya that time? Ni-reach out pa rin niya yung mga tao na ito. Kahit na mali na yung kaisipan sa kanya, kahit na pinarusahan pa siya sa walang kasalanan. Convenient ba kay Lord na magpapako pa sa krus? Para sa ikaliligtas ng nakararami? Hindi po, di ba? Inconvenient yun, pero ginawa pa rin niya. Ginawa pa rin po ng ating Panginoon.
So, hindi ka tunay na naglilingkod kapag ang ginagawa mo lang yung bagay na gusto mo. At yung inuutos ng Panginoon, may bulong sa'yo si Lord, pero hindi mo ginagawa dahil parang feeling mo, di mo naman kaya, o wala naman magsusupport sa'yo, o ano pa man, na parang hindi naman ako napapansin, hindi ko gagawin. Pero utos ng Panginoon. Paano natin masasabi na tayo, we are a real servant? Then pangalawa, real servants pay attention to needs. No? Nagpe-pay attention ka. Talagang hinaharap mo kung ano ba talaga yung kailangan. No? Sa Galatians 6:10 says, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Look, the word, no? Let us do good to all people. Gumawa ng mabuti. Kung merong pagkakataon na makagawa ng mabuti, gagawin po natin. No? Kung meron po, no? Tinitingnan natin. At sabi po ni Rick Warren, when God puts someone in need right in front of you, He is giving you the opportunity to grow in servanthood. No? At pag andyan na yung pagkakataon, sunggaban natin. Dahil yan daw po ay isa na kung saan makikita yung pagiging real servant mo. Ito yung magpupush sa'yo para ikaw ay makatulong at para ikaw ay maging kagamit-gamit. No? So, real servant pay attentions to need. Kailangan lagi kang present. Kailangan wini-welcome mo ano man yang dapat na gawin. Kung kaya mo lang din na tumulong, kailangan na tumulong po tayo, no? So, be sensitive sa mga ganung pagkakataon na eto na yung pagkakataon na kailangan mong mag-serve. Pero feeling mo hindi ikaw yung right person, pero ikaw yung tinatawag that time. Sunggaban mo na, kapatid. Kasi that's the opportunity para mag-grow yung pagiging servanthood mo. No, yan yung ginagamit na ating Panginoon. Be willing to serve others. No? Di mo man gusto yan, pero kailangan mong sumunod, kailangan mong gawin. So, sabi sa Proverbs 3:23, do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you. So, kung may pagkakataon na gano'n na kung ano yung tulong na hinihingi niya, ibigay mo na, wag mo nang pagbubukasin pa. Baka kailangan niya, ibigay mo na kung meron ka lang din na yung tulong na ginagawa niya. No? Humihingi siya ng tulong sa'yo sapagkat nagpi-50-50 yung buhay nung kanyang anak. Ikaw yung meron na sasakyan, kunyari, di ba? Sabi mo, bukas na kasi baka mamaya maplata o ano pa mang, dami mong dahilan, pagod ako, puyat ako, bukas na lang. Bukas wala na yung opportunity. Baka ikaw pa masisi kung anong mangyari doon sa kanyang anak. Nakukuha niyo po, in every opportunity na kailangan natin tumulong po tayo. Kung pinakita sa atin ng Panginoon, eto yung sitwasyon, ano ang magagawa mo sa sitwasyon na yun? Hindi kung ano yung iisipin mo doon sa sitwasyon na yun. No? Minsan, ang unang papasok sa isip natin, bakit kaya niya ginawa yun? Dapat din niya ginawa yun para hindi siya naging kawawa that time. No? Pero ano ang maitutulong ko sa kanya? Para hindi siya manatiling kawawa doon sa sitwasyon na yun. No? So, real servant, asan na ba tayo? Ayun, real servant pay attention to needs. No? Then, pangatlo, real servant do their best with what they have. Do their best with what they have. No? So, tulad lang po na, parang kasi minsan ganito po tayo eh. Parang di pa time para maglingkod ako kay Lord kasi ang dami pang something sa akin. No? Real servant do the best with what they have. Pero meron kang gift na binigay sa iyo ang Panginoon.
Kalimutan mo ang nakaraan at mag-focus ka kung ano yung binigay sa'yo ng gift ni Lord at ipagamit mo sa Kanya yan. Minsan ang naghihinder sa atin, yung past talaga natin, o yung kung ano man yung nangyayari o nararanasan mo ngayon, nakakalimutan mo yung purpose ng buhay mo to serve. No, wag nang pagbukasin pa, babalik tayo uli doon. No, wag nang pagbukasin pa, wag nang sa susunod na lang ako magsiserve. No, kung may pagkakataon ngayon na, real servant do their best with what they have. Kung ano yung meron ka ngayon, gamitin mo yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Lord, ito pa lang yung pera ko. Paano ako mag-cell group? Paano ako sa cell group? Lord, kailangan kahit pa paano kakain kami. Baka pwedeng mag-share na lang. Alam natin na sinabi ni Bill Graham that evangelism is costly. Pero, kailangan yung vocabulary mo, o yung kaisipan mo, ay dapat i-stretch mo. No? Kausapin mo yung mga cell group mo na, pwede ba, labas tayo, o kanya-kanya tayo, o para makapag-meeting tayo. No? So, it's not a matter kung meron o wala. Nagmamatter po kung ano yung heart mo sa pagsaserve mo kay Lord. No? Hello? Kaya yung mga Mordecai at saka yung mga Esther dyan, be ready. No? Serve. No? Real servants do their best with what they have. No? Andun pa rin. Ginagawa mo pa rin. Meron o wala, gagawa ka para sa ubasan ng Panginoon. And number 4, real servants do every task with equal dedication. Sabi po sa Luke 16:10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. No? Kung ikaw ay napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, masigit na pagkakatiwalaan ka sa mas malaking bagay. No? Luke 16. So, ang tunay na naglilingkod, ang bawat gawa niya, ang bawat gawa ng kamay niya, ang bawat ginagawa niya ay nagmumula sa puso niya. No? So, real servant do every task with equal dedication. No? So, sabi ni Rick Warren, you will never arrive at a state in life where you're too important to help with menial tasks. No? Ulitin ko, you will never arrive at the state in the life where you are too important to help with menial tasks. No? So, I have master degree. No? Parang hindi na ako para dyan. No? Yung iba na gagawa dyan. But our calling is nananatili kung ano man yung estado na meron tayo. Alam mo, nakakatuwa yung talagang mga doctorate na, mga may sinabi na sa buhay, engineer, no? Naalala ko tuloy uli yung father and son relationship, no, na kung saan yung isang grupo na ito, sobrang mga engineer sila, may architect, may doctor, no? Iba't iba yung profession nila, pero nagsasama-sama sila to evangelize. Para pupunta sila sa isang church para magpalakas ng mga bising tao to, Pero yung word yung purpose, kung bakit ka nabubuhay is to serve. No? Hindi nasusukat yung paglilingkod mo sa estado ng buhay na meron ka. Kundi yan, nagmamatter po yan kung ano yung laman ng puso natin sa paglilingkod. Na kahit na mataas na tayo, andun pa rin tayo. No? Na lumilingon o nandun pa rin tayo sa pagpapakababa. No? Your servant's heart is revealed in little acts that others don't think you are doing. No? Ito yung word na to, real servants do every task with equal dedication. So, minsan po, lalo-lalo na sa loob ng church, madalas, hindi na-praise o hindi na, what do you call this? Hindi napapansin. Ano ba yung ministry sa palagay nyo sa church na hindi napapansin?
paglilinis, no? Naalala ko tuloy, nung sa time, nung before pa, no? Bago ka humawak ng mic, bago ka maging musician, bago ka maging leaders, ang pinaka-first ministry mo is maghugas ng pinggan o kaya ay maglinis ng CR. Kaya pa kaya, lalo na ng mga millennial ngayon, yung mga bagay na yon, pagpapakababa. No? Tingnan natin, look at si Jesus Christ. Sabi, imitate natin si Jesus eh. So ano yung pinaka-list na ginawa ng Panginoon para pagpapakita ng servanthood? Di ba? Yung washing of the feet ng mga disciples, na kung saan hinugasan niya isa-isa yung mga paa. No, ito ay tinakil ni Bro Alan last Thursday, no? Makikita natin kung babalik tayo sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, ito po yung pinakamababang tinatrabaho o ginagawa po ng mga tao doon, na kapag may darating sa kanila na bisita, huhugasan po nila yung paa ng mga bisita na yan. But dun sa time na yon, na ang Panginoong Hesus ang bumisita dun sa bahay na yon, na instead siya ang hugasan ng paa, siya po ang naghugas ng mga paa ng mga disipulo. Kaya po ba natin gawin? Ay, hindi na. Wala na ako dyan. Tapos na ako dyan. Hindi na ako maghuhugas ng pinggan. Hindi na ako maglilinis ng CR. Kapatid, hindi po natatapos ang paglilingkod. Hindi po ang, sabi dun sa sinabi natin kanina, hindi nakatingin ng Panginoon kung ano yung estado ng buhay natin. Kung ano yung masasabi natin, Lord, I am a worship leader. I am a good preacher. Hindi po yung report na yon ang nais marinig ng Panginoon. Ang report niya, ilang tao yung pinaglilingkuran natin o napaglingkuran na natin. Ilang tao yung napatanggap natin sa Panginoon, na tinaga natin para sila po ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. That matters. No? So, sabi po ni Rick Warren, sometimes you serve upward to those with anything, and sometimes you serve downward to those in need. Either way, you develop a servant heart. Yun ang pinakamaganda doon, na nadidevelop, no? Na anuman yung narating mo sa buhay, marunong ka pa rin mag-look back. Marunong ka pa rin lumingon. Alam mo pa rin yung dating pinagdaanan mo, no? Alam mo pa rin na kung paano ka ginamit ng Panginoon, kung paano ka nakarating ngayon sa ano ka ngayon, no? Yung service, hindi po mawawala yan, no? And then 5, real servants are faithful to their ministry. Faithfulness. No? So, faithfulness, yan po yung magiging team natin next month. No po? Real servants are faithful to their ministry. So, real servants are trustworthy and dependable. Are we trustworthy? Are we dependable? No? Mapagkakatiwalaan po ba tayo? Masasandigan po ba tayo? O depende na lang kung ano yung kaharap natin. Kamusta yung service natin sa mayaman at hindi sa mayaman? Kamusta yung pakikitungo natin sa meron at sa wala? Sino yung mas pinaglilingkuran natin, yung meron o yung wala? Nakuha niyo po ako? Ang ating Panginoong Hesus ay pumarito hindi para sa mga mayayaman. Hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. At nandun siya sa mga least people, doon sa mga tao na hindi nakikita ng pamahalaan. No? Yung mga may sakit na walang kakayanan magpagamot, andun ang ating Panginoon. So tayo, nagsiserve po ba tayo para may mag-gain tayo? But afterwards, kung wala, wag na muna. Sa iba na lang. No? So, real servants are faithful to their ministry. Anuman ang mangyayari, hindi ka hihinto.
Real servant, hindi nakafocus doon sa master lang niya. Dito sa mundo, ha? Dito. Kundi doon sa pinaka-master natin, doon sa langit. Kahapon, nag-example ako patungkol sa extension. Kapag ang bawat isa sa atin, sabi ko nga, magkakaroon kayo ng mga leaders, yung iba yung mga Esther dyan, magkakaroon kayo ng leader. Kapag ang focus nyo ay nasa leader nyo lang, at si leader ay nakakonect doon sa pinaka-main power, at kayo ay nakakonect sa extension doon sa leader nyo, pag si leader ay nawala na connection doon sa pinaka-main power, kayong mga nasa extension, may power pa kayo? Wala na. But if you are connected din pareho doon sa kinoconnect nung leader nyo, same. No? Na kung wala na siyang power, bumitaw siya doon sa pinaka main, tawag doon? Main source of power. Ikaw, nananatili ka pa rin na nandoon. Kaya huwag tayong titingin sa mga leaders natin. I mean, don't get me wrong. Huwag tayong masyadong mag-focus sa leader natin na kapag sila ay nagaganyan-ganyan ka na rin. No? Because kung paano ka pinapalakas ng leader mo before, the moment nagaganyan-ganyan siya, ikaw naman ang magpapalakas sa kanya. Kaya dapat hindi kayo ay parehong naka-on, nakasaksak, naka-plug doon sa main source. Nakukuha niyo po ako, at yung main source na yon ay ang ating Panginoon Diyos. Na hindi ka madaling tumalikod sa anumang ministeryo na meron ka ngayon, ay parang ang gulo na ng ministry nito, ayoko na. Ang gulo ng leader namin, ayoko na, lilipat na ako ng ministry. No. Huwag kang aalis. Sabi, naalala niyo po yung sa women's conference, sabi nung walang iwanan. Huwag kang aalis. Kasi doon sa hindi mo pag-alis, meron at merong gagawin ang Panginoon. Pero sa pag-alis mo, meron at merong gagawin ng kaaway. Kasi kahit saan ka pumunta, walang perpekto. Anumang ministry na puntahan mo, walang perpektong ministry. Meron at meron kang makikita na negative. Pero dahil sa hindi ka nakafocus dun sa leader mo, hindi ka madali nasusuko. Dahil alam mo, bawat isa sa atin ay may mga problema at may mga suliran na may pinagdadaanan. And last, so may pagsubok man, hello? May pagsubok, tuloy. No? Magpapatuloy. Then last, sabi po doon, real servants maintain a low profile. Eto na ulit tayo. Low profile. No? Real servants maintain a low profile. Low key. Low key ka lang, kapatid. No? Parang katulad ng sinabi ko kanina, ano man ang marating mo, ano ka na pa rin, nagpapakababa ka pa rin. So, sabi po ni Deng Xiaoping, keep a cool head and maintain a low profile. Never take the lead, but aim to do something big. Alam niyo po ba that the aim of a real servant is not to be successful, but our aim is to be significant. Sabi po ni Rick Warren yan. No? Ito po dapat yung laman ng puso at isip natin, na hindi para tayo maging successful lamang, kundi tayo maging significant. No, may kabuluhan yung buhay na ito. No, hindi walang kabuluhan. Alam natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan. Iiwanan natin lahat yan. Pero yung ginagawa po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon at paglilingkod natin sa kapwa natin ay malaking kabuluhan sa kingdom ng ating Panginoon Diyos. Hello? The more we serve, the more people na talaga na maglilingkod
maglingkod din sa ating Panginoon. Kaya kapatid, alam niyo po, sino po dito yung ano yung word na ito? Wait. Recognition seeker, tama ba yung word? Yung nagsisik ka lagi na ma-recognize ka. Gagawa ka ng isang bagay para may recognition. Magpo-post ka ng mga maraming bagay dahil hindi hintay mo yung magla-likes. At pag merong hindi nag-likes na inaasahan mo, masasaktan ka. Bakit konti yung liker ko? Ba't siya ang dami ng liker niya? Yung likers niya. No? We not attention seeker. We are not an attention seeker. Kasi alam mo na may kasama ka si Lord kahit nag-iisa ka. Alam mo na siya lang yung kasama natin, no? Kaya nga sinabi doon, hindi tayo ahead dun sa success. Ahead tayo kung paano magiging significant yung buhay na ito, no? Sabi ng Panginoon sa Matthew 10:42, if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded. Kapatid, napakasarap po yung reward sa langit kesa po yung reward dito sa lupa. Kapag ang sinisik mo lagi ay yung reward dito sa lupa, paano mo pa makakamtan yung reward sa langit? Done ka na dito sa lupa. Ang napakaganda po na gumagawa ka, naglilingkod ka sa Panginoon na kahit walang nakaka-appreciate sa'yo. Biruin mo, naglilinis ka ng CR, nagwawalis ka dito, no, wala man lang yatang nagtapik sa'yo na very good. Ang linis ng church, ang linis ng CR. Wala man lang yatang nakakapansin. Ang lagi napapansin natin, yung, ay, ang ganda ng worship, ang galing ng leader, ang galing ng ano, no? But yung pinaka-least, lahat yan, malaki o maliit man na ginagawa natin sa Panginoon, pantay lang po yan, equal lang po yan sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapatid, isang paalala lang po bilang pagtatapos, na may mga bagay na ginagawa tayo na hindi man na-appreciate ng ibang tao, ang pinakamahalaga na-appreciate tayo ng Panginoon Diyos. We are appreciated by God. Yun po yung pinakamahalaga. At yun naman po yung purpose po natin sa mundong ito. Ang madakila ang Panginoon. Ang madakila po ang Panginoon. Ang Diyos ang maitaas sa buhay natin at tayo ang mababa. Pwede ba tayong tumayo? Yung mga simpleng bagay na ginagawa po natin para sa ministeryo na hindi nakikita ng ibang tao, alam po ng Diyos yan. Huwag po tayong mag-seek ng mga reward ng maraming likers sa mundong ito. Ang pinakamainam, isang liker lang. No? At ang ating Panginoon Diyos yon, naka-thumbs up siya sa'yo. At sasabihin niya sa'yo, welcome, my good and faithful servant. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You are the source of everything, O Lord. Kung kami ay patuloy na magmamataas, Panginoon, Ikaw ang Diyos na magbababa sa amin. At kung kami ay patuloy na magpapakababa, Ikaw ang Diyos na mag-aangat sa amin. Dumating man yung time sa buhay namin na parang walang nakakapansin sa akin. Parang, Lord, binigay ko naman yung the best ko sa iyo. Pero parang walang nakakapansin. Kapatid, batid ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Batid ng Diyos lahat ng bagay na iyan.
At sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor is not in vain." Stand firm, kapatid. Manatili ka kung sa ano yung bagay na ginagawa mo na alam mo na ikalulugod ng Panginoon. Manatili ka. Without the appreciation of others, continue to serve Him. Continue to follow Him. Continue to do the right thing. Continue to focus dun sa purpose mo sa mundong ito is to serve God. Because we live to serve. Nabubuhay tayo, kapatid, para maglingkod. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa kapwa natin. Panginoon, bigyan mo pa kami ng walawak na kaisipan. Minsan, madali pong sabihin ang mga bagay nito, pero pag nandoon kami sa sitwasyon, Lord, hindi namin alam kung paano yung magiging mararamdaman namin. But Lord, we ask, Father God, na patuloy na bigyan mo ng karunungan ang bawat isa sa amin, kung ano ba talaga ang dapat naming gawin bilang lingkod mo. At sa mga turo na ito, Panginoon, na patuloy na ikaw ang Diyos na maluwalhati, maging gabay namin ang mga katuruan na ito kung paano kami lalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, we want to serve you more, Father God. But Lord, give us a servant heart, Father God. Continue to give us a servant heart, O Lord God. A pure heart na patuloy na maglilingkod sa iyo no matter what, O Lord God. Marami mga sitwasyon na darating, marami man nasisira sa aming paglilingkod, pero mananatili kaming tatayo sapagkat ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, at mananatili ka, Panginoon, na tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Lord, sa oras na ito, ang bawat isa na narito ay binigyan mo na, Panginoon, ng pusong basag sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bubuin mo ang pusong ito, Panginoon, at patuloy na maglilingkod sa iyo, aming Ama. We give you praise in Jesus' mighty name. Amen. And tayo po'y dumako sa ating tithes and offering. Basag na ba ang puso ng bawat isa? And dapat basag din tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Come on, let's pray. Let's pray for our tithes and offering. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinagkukunan ng aming mga income, Lord God, source of income. Thank you, Lord God, sa mga trabaho, negosyo. Lord, patuloy po na pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Hindi lamang po, Lord God, in terms of finance, but Lord God, maraming bagay po, Panginoon, ang ibig sabihin ng blessings, Lord God, sa pagpapala na kami ay narito ngayon, Panginoon. Kaya ang bawat isa sa amin ay humingi, Panginoon, ng pusong tapat, para maibalik yung nararapat na para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng pusong basag, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pagtatides, Lord God, na hindi ka namin pagnakawan, Panginoon. Tunay po na this is the reason why we are giving our tithes, Panginoon, is upang sabihin, Lord God, na ikaw yung source of our income, Panginoon. Ikaw yung Diyos na mayaman na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon. At this is the sign, Panginoon, ng pagpakumbaba. Kung paano ka nagpakumbaba, Panginoon, ganun din po ang bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kapatid na magkakaloob sa oras sa pagkakataon na ito. Lord God, ikaw na po ang magpala, Panginoon, siksik, liglig at umaapo na pagpapala sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord God, and we honor you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Pwede na po tayo magkaloob.
Okay, bago po tayo mag-close sa prayer, basahin ko lang po yung Mark chapter 10 verse 43. Okay. Whoever wants to be great must become a servant. Mas dinadakila po ng Panginoon ang mga taong maraming pinaglilingkuran. Amen po. Sapagkat kung ano po yung ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya rin pong ginagawa natin sa Panginoon. Kaya, yun po. At ganun din po, kaya gawin natin yung lahat ng, kahit nasa pinakamaliit na kapamaraanan, ito'y gawin nating tapat at totoo sapagkat may Diyos na nagmamasid. Amen. Tayo po'y tumayo para sa closing prayer. Hallelujah, Father God in heaven. We just want to say thank you, God, for this morning, O Lord. Maraming pong salamat, O God, sa word na aming napakinggan, Panginoon, about servanthood, O Lord. Maraming salamat dahil ito po yung dapat naming ginagawa bilang isang lingkod, Panginoon. Panginoon, sa buong mundo ngayon, O Lord, parami na po na parami, O Lord, yung mga bansa na nagbabawal, O Lord, na humawak ng Biblia, nagbabawal na ibahagi ang Panginoong Jesucristo, na talagang nagiging pasama na ng pasama ang mundo, O Lord. Pero maraming salamat, dakilang Diyos, sa aming bansang kinabibilangan, dakilang Diyos, ay free pa rin, O Lord. Malaya pa rin kami na nakakahawak ng Biblia, nakakapagbasa nito, O Lord, nakakapag-aral nito, O Lord. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang iyong lingkod, Panginoon, to share the gospel, Panginoon. Hanggat hindi pa ipinagbabawal sa buong mundo ang paghawak ng Biblia, O Lord, ay kami, Panginoon, ay kumilos upang iyong lingkod, na ma-share to, Panginoon, sa aming kapwa, sapagkat kailangan naming maglingkod upang marami, Panginoon, ang maligtas, Panginoon, sapagkat ang lahat ay nangangailangan ng kaligtasan, dakilang Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon, hindi pa huli ang lahat para sa amin sa bansang Pilipinas to share the gospel and the good news, O Lord. Maraming salamat. Ngayon po, Panginoon, sa buong sanglinggo na naman ang aming kakaharapin, O Lord, guard our hearts, our mind, Panginoon, at yung servanthood na aming pinag-aralan, Panginoon, ito po ay maikaskade namin or maibahagi namin, Panginoon, sa aming mga kakilala. Mahirap, Panginoon, pero ito'y kailangan namin gawin sapagkat binibigyan mo pa kami, Panginoon, ng passion at pag-ibig sa aming kapwa, Lord. Kaya pagpalain mo ang bawat gagawa, Panginoon, sa iyong ubasan, Lord. Muli, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, ingatan mo ang bawat isa, bagamat umulan, Panginoon, ihatid mo kami sa aming mga tahanan ng ligtas at payapa. Maraming salamat in the name of Jesus.